Dito sa Northern Samar, namataan ng isang wild kolugo. Ang mga lalaki sa video tila hindi alam ang gagawin. Ano kaya ang nangyari sa hayop sa video? Mukhang pusa o daga sa unang tingin. Pero may superpower na lumipad. Ang hayop na ito, hindi ibon, hindi rin paniki. At mas lalong, hindi AI. Parang panyo lang na lumilipad. Tapos nung nilapitan ko, nakita ko yung mukha niya. Parang alanganin daga or alanganin tarset. Ang tawag sa kanila, flying lemur o kolugo. Dito muna tayo sa Bohol, kung saan malayo sa panganib at secured ang mga kulugo o kagwang kung tawagin ng mga lokal. Ang kanilang tirahan, isang protected landscape lang naman sa ilalim ng DNR. Hindi sila disturbed dito sa protected area na ito. At saka marami silang food sources kagaya ng mga tumutubo na mga wild plants nandito sa kagubatan ng Rase Katuna Protected Landscape. Ang mga kulugo makikitang clingy sa mga puno. Lahat kasi ng kailangan nila nandito na. Bukod sa nakakaiwas sila sa predators na nasa lupa, herbivore sila o halaman lang ang kinakain. Kadalasan kinakain nila yung mga dahon ng langka, yung apanang, kaimito. Since flying lemur are nocturnal, nag-start silang kumain mga 6 p.m. to 7 p.m. So yung kadalasan kumakain sila mga oras na yun. Pero kung walang makain sa kinakapitang puno o kung makakaramdam sila ng panganib, they go out in style. May specialized skin membrane ng mga kulugo na tinatawag na patagium. Nag-i-stretch ang malapad na balat na ito mula sa kanilang leeg papunta sa fingers, toes, and tail nila. Mukha man silang lumilipad, ang totoo nag-glide lang sila o sumasabay lang sa hangin mula sa mataas na lugar. Kaya nilang mag-glide ng up to 100 meters o katumbas ng 10 city buses na magkakadikit. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Kung sa lugar na ito sa Bohol ay welcome ang mga turista na makita mga kulugo sa kanilang natural habitat, paano kaya kung ang mga kulugo maligaw sa tirahan ng mga tao? Ba't kaya may hawak na itak si Kuya? Iitakin ba niya ang isang kulugo o flying lemur na natrap sa isang sanga? Ano kaya ang nangyari sa hayop sa video? Kahit kaya nilang magpasikat sa ere, hindi ibon ang mga kulugo, kundi mamal. Ang flash talk natin ay mammals. Ang mammals ay galing sa mga salitang mammary glands dahil ang mga ito ay may mga suso o pagpapadede ng mga bata. Ang pinakamalaking land mammal sa buong mundo ay elepante, nakikita sa Asia at sa Africa. At ang pinakamalaking marine mammal naman sa buong mundo ay ang blue whale. Daghan dyan mo kag kahibawan, Kuya Kim. Kung sa lugar na ito sa Bohol ay welcome ang mga turista na makita mga kulugo sa kanilang natural habitat, paano kaya kung ang mga kulugo maligaw sa tirahan ng mga tao? Ito na nga ang nangyari sa isang kulugo sa Northern Samar. Pero ang mga lalaki sa video, pinakawalan daw agad ang kulugo. Hey, Zaki! Yan mga idol. Maakyat. Tingnan lang natin sila, huwag nating gagambalain, huwag nating babatuhin, huwag nating ihunt kasi kawawa, may buhay sila. Nandito sila sa wild kasi ito yung habitat nila. Very important sila sa ating forest ecosystem. Kasi kung mawawala sila sa ating kagubatan, it means that hindi na balance ang ating forest ecosystem. Makikita sa mga tropical na kagubatan ng Southeast Asia ang mga kulugo. Dito sa Pilipinas, may sightings na ng kulugo sa Bohol, Samar, Leyte at Mindanao. Kaya kung maswertehan nyo silang makita, pwede nyo naman silang picturean. Pero aming pakiusap, please be kind. At huwag na lang silang gambalain, lapitan at hawakan. Bye-bye. Bye-bye you. Ang dami mong alam, Kuya Kim.